everyone! Welcome back to the Project Awesome. So today, I'll be doing my first impression review on this Sleek Makeup Cream Contour Kit in the shade Medium. Mamaya papakita ko sa inyo kung paano ko sila ginamit. So this is actually one of Sleek Makeup's newest products. Kaka-release lang nito nung July 27. So it's fairly new. And hindi ko pa siya nagamit until kaninang bago kong gawin yung makeup na to. So if you want to know more about this Sleek Makeup Cream Contour Kit, then please keep on watching. So this is the new Cream Contour Kit by Sleek Makeup. And I believe they have two variants or shades. Ito yung medium. I think light yung isa. So this is what the box looks like. Ayan. So harap nakalagay yung mga shades na makikita natin sa loob. Sleek Makeup Cream Contour Kit in medium. Tapos this is 12 grams ng product. And then, ayan, nakalagay din yung shade dito, medium 096. And then, at the back, nakalagay, of course, yung description niya. And then, kung ano yung mga shades na nasa loob, medium 1, medium 2, medium 3, hanggang medium 6. Medium 1 being the lightest, and then medium 6 being the darkest. And then, nakalagay din yung ingredients ng product na to. And then, at the bottom part, you'll find the website of Sleek Makeup, which is sleekmakeup.com. So, buksan na natin siya. Inside, this is the palette. And then may kasama din siyang, what is this? I think parang guide. Oh yeah. This is the Ultimate Contouring Guide. So this is very helpful kasi pwedeng, nakalagay dito kung paano siya gamitin. So, apply shade 1 underneath the eyes to brighten. Apply shade 6 to the hollows of the cheeks. And then so and so on. Sundan natin to kung paano siya gamitin. Ito yung palette. Very sleek looking. And again, sa likod, naka-indicate kung ano yung shade numbers nila. Sunod-sunod lang naman, so hindi nakakalito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and then, ayun din, nakalagay din dito yung ingredients sa likod ng actual palette. And then, as you can see, classic sleek makeup palette yung itsura niya. Black, sleek looking, and then nandyan lang yung logo sa harap. And then, when you open it, medyo nahirapan akong buksan siya. Ayan. Ayan na yung shades na makikita nyo. This is 1, the lightest one. 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, it has a mirror na sakto lang makita-kita ko naman yung face ko. Kaya I love this palette. And then, meron siyang plastic cover para, alam mo yun, fresh na fresh pa din yung ating product. So, swatch natin. And it glides on very creamy. And sa una, parang medyo sheer siya. Ayan. They're very creamy. Light creamy. And I think lightweight sila. So, aside from the texture, ganun lang siya. Nakita nyo naman. Ayan, diba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. They're very pigmented naman. Of course, pagka nagki-cream contour kayo, the trick is to gradually build up the color para hindi baka masobrahan kayo ng pag-contour, maging maitim agad yung dating sa face nyo, or maging sobrang maputi nung highlight nyo. So, unti-unti lang. So, I already have my foundation on and I just used my Kryolan TV Paint Stick kasi yun yung favorite ko. And, ayun, mag-contour na tayo. So, according to the guide, apply shade 1 underneath the eyes to brighten. So, yun muna yung gawin natin. I'm just using this Precision Brush by Beauty Cosmetics. I'm going to apply shade 1. Ito, yung lightest. To brighten daw the eye area. Oh, pagka nilagay mo siya, ang pansin ko lang yung lightest shade. Medyo sheer siya. Ayan o. Parang you need more. Ewan ko kung anong mali sa paggawa ko, pero hindi siya katulad ng ibang shades eh. Ayan o. Kitang-kita agad yung streak. So, hindi masyadong thick yung consistency niya. Number 2 daw on the center of the forehead, down the bridge of the nose and the cupid's bow, and across the chin. So, number 2 naman, center of the forehead, down the nose bridge. Ito, mas okay yung what do you call this? Yung color payoff nito, yung opacity niya, kaysa dun sa lightest shade. Cupid's bow. Yun daw. And then, sa chin. Sinusundan ko lang yung nandito sa instruction. And then, apply shade 3 along the top of the cheekbones. Talaga? Parang ang dark nun.
Okay guys, so sa pag-apply ko nito at sa pagsunod ko sa instruction, parang hindi ko susundin to kasi they want me or they want us to apply shade number 3 along the top of the cheekbones. At ito yung shade number 3. I think that is very dark. Ayokong ilagay yan sa tuktok ng aking cheekbones. So, i-contour at i-highlight ko yung mukha ko sa paraan na nakasanayan ko at yung preference ko. So, ayan. Na-highlight ko na. Now, I'm just going to contour my face. I think ang gagamitin kong pang-create ng hollows ay itong shade number 5. Lalagay ko yan dito. Ayan na, dark na yan, no? Shade number 5 para sa akin. O siguro depende rin sa skin tone mo. Kung yung skin tone mo medyo dark na konti sa akin, I think pwede mong sundan yung instruction. Ako kasi hindi eh. Medyo fair yung skin ko. So, parang hindi naman yata accurate pag sinunod ko yun. So, number 5 pa rin yung ginagamit ko na pang contour, yung pang sculpt ng aking jawline. Ayan. So, I'm just applying that, kahit hindi mo na neat. Siyempre, dito sa aking double chin, diba? Shade number 5 pa rin yan. Ito yan, shade number 5. It's very creamy. Ayan, no? Para siyang butter. Sa sides ng nose ko. And then, sa hollows ng cheeks ko or dun sa ilalim ng cheekbones ko, yung darkest yung gagamitin ko. Which is medium number 6. Kung may naririnig kayong ingay guys, I'm really sorry mga pamangkin ko yun. So all that's left to do is to blend all this on my face. I have here my damp sponge. Ito din yung ginamit ko kanina sa pag-blend ng foundation ko. So I'm just going to blend everything out. Okay guys, tapos na tayong mag-blend at napansin ko lang dahil nga siguro sinundan ko kanina yung first 2 instruction na nilagay ko yung medium number 2 sa pang-highlight ng T-zone area ko. Medyo naging bronze yung face ko kanina. So inayos ko lang, dinagdagan ko na lang siya ng lighter shade dun sa T-zone area and then nagdagdag pa ako ng konti sa under eye kasi binlend ko na parang wala lang. Parang natakpan din siya nung contour cream na nilagay ko sa ibang nose ko. So ang masasabi ko, sheer lang yung coverage yung lighter shade. So, I think you need more to apply the product. So, ang ginawa ko, kumuha ko ng konti dito sa likod ng kamay ko. And then, tsaka directly yung sponge yung kinuha ko pang apply. Hindi na ako gumamit ng ibang brush. And mas effective siya that way. So, ang masasabi ko lang, ang okay lang sa akin yung contour, what do you call this, yung darker shades. Yung lighter shade, hindi siya okay sa akin. Pero all the texture are the same. Parang buttery sila. They're very creamy. And let's see kung anong magiging itsura kapag naset ko na to ng powder. Okay, so ito na yung itsura ng face ko after setting it with translucent powder. Hindi ako gumamit ng colored powder. Translucent lang para makita talaga yung pagkaka-contour sa kanya using this Sleek Cream Contouring Kit. Okay, so makikita nyo, hindi masyadong halata siguro yung contour shades niya. And hindi ko alam kung dahil lang sa sponge na ginamit ko, hindi ko alam kung dahil sa pag-blend ko, hindi ko alam kung dahil medyo light or medium lang yung coverage nila. Pero pagka naman nagka-contour ako using other cream products, okay naman siya. Pagka cream contouring ginagamit ko and then translucent powder lang sineset ko, kitang-kita naman. Pero this time, parang hindi siya masyadong ganun kakita. Pero I like the texture kasi hindi siya mabigat sa face. It's very lightweight. Parang, alam mo yun, di ba, merong mga cream na parang ang bigat-bigat sa face. Ito hindi. Okay lang siya. Kaso it's very light. At ito napansin ko, ano lang siya, konti lang yung laman niya. Kasi I used the lighter shade ng madami sa face ko para mag-highlight kasi. And, ayan, na-heat pan agad siya. Nagulat ako. I used the brush to get some of the product. Ayan, na-heat pan siya agad. And, nakikita nyo ba? Ayan o. Heat pan siya agad. So, konti lang pala yung laman nila. And, probably, dahil siguro nag-focus lang din ako sa gitna, pero hindi eh. Ayan o. And, siguro kaya din nagkaganon kasi very creamy talaga ng texture nila. Parang butter na natunaw. Yung, hindi naman yung sobrang tunaw, pero yung, alam mo yung, parang naiwan sa warm na area yung butter, parang ganon. But this is just my first impression. Once I get the hang of it, I think mas marami pa akong madidiscover na ways kung paano sila gamitin ng mas maayos and yung mas perfect na paggamit nito.
So this is just the first time na ginamit ko to. Pwede ko pa siyang pag-aralan ng ibang mga techniques. So i-update ko kayo. Of course, I will share with you guys kung meron pa akong ibang paraan na matututunan para magamit sila ng mas maayos and mas makita. So baka mamaya mas kailangan ko pa ng konting coverage pa. Dapat mas heavy yung paglagay ko. Hindi natin alam. So I will just update you guys. This is just my first impression, but so far, it's good. It's okay. I like the texture. I like that it's very lightweight. Yun yung gusto ko sa kanya. And yung contouring, what do you call this? Yung darkest shades nila. Yung tatlo sa pinakababa. Yan, yung pang-contour talaga. So far, I like that. And then yung, I really want to like this lighter shade. I really do. Kaso pagka lang talaga biniblend siya, parang nagkakaroon talaga ng streak. So, very light ng coverage na. Hindi siya ganun ka-full coverage. So, ang gusto ko lang sanang mangyari, mas fuller yung coverage niya. Para pag nilagay mo, alam mo yun, kitang-kita, what do you call this? Talagang maha-highlight ng mabuti. Kasi once na binblend mo, parang sumasama lang siya dun sa sponge. And then gumamit din ako ng brush, parang sumasama lang siya dun sa brush. So, sana, mas fuller lang yung coverage na para talagang lalong mag-brighten yung area ng hina-highlight mo. Pero, other than that, okay naman si Sleek. I like the palette. It's very convenient to bring with you and it has a decent mirror. So, I think this is okay for personal use din. And kapag siguro mas napag-aralan ko pa to, I think pwede ko rin naman silang gamitin sa clients ko. If ever na makahanap ako ng ibang mas magandang paraan na gamitin sila. So, I'll get back to you para magbabay. Pero tatapusin ko muna yung makeup ko para din makita nyo yung finished product na complete na yung makeup look ko. Okay, so this is my final makeup look. I have a tutorial on this if you're interested. Lalagay ko yung link sa baba. Pero ito yung itsura niya. Nagdagdag ako ng contour using a separate contour powder. Pero so far, akala ko kasi kanina nung tinitignan ko sa mirror, siguro masyado lang maliwanag yung ilaw ko. Parang hindi masyadong kita yung pagkaka-contour using this cream contour kit ng Sleek. Pero nung pinlay ko yung video sa computer ko, medyo kita rin naman pala na na-sculpt ng konti yung aking cheekbones and the bronze ng konting face ko and na-highlight yung ibang parts ng face ko na hinighlightan ko using this Sleek Makeup Cream Contour Kit. Gaya ng sinabi ko kanina, baka makahanap pa ako ng ibang mas magandang paraan kung paano siya properly gamitin para masulit ko siya. Kasi sa ngayon, yung first impression ko sa kanya, okay lang siya. Pero of course, i-update ko kayo sa mga susunod na paggamit ko pa dito kung may madidiscover akong ibang techniques, tips, tricks sa paggamit na to. Ayun. So, please stay tuned for my updates lang. Kung wala, ibig sabihin, yun na talaga. Kung anong first impression ko, ibig sabihin, yun na talaga siya. So, that's it for my first impression review on this Sleek Makeup Cream Contour Kit. I hope that this video somehow helped you. Lalo na bago itong product na to, kung nag-iisip kayo kung kukunin nyo siya, it's worth the try naman. Since it's not that mahal naman. Lalagay ko lahat ng information sa baba kung magkano to kasi nakalimutan ko na naman kung magkano siya. So, lalagay ko na lahat ng information sa baba. And yeah, so that's it for this video. Please don't forget to thumbs up this video if you like it at kung nakatulong sa inyo. And kung di pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please do subscribe for more videos like this, more first impression reviews, product reviews, swatches, makeup tutorials like this one, and vlogs at kung ano-ano pa. And please don't forget to follow me on my social media accounts. Lahat ng links nasa baba, yung sa Instagram ko, sa Twitter ko, sa Facebook ko. And if you have any other comments, suggestions, questions, please comment below your questions or any other things that you want to tell me. Huwag lang kayong harsh. And you can also send me messages on my Facebook page, Makeup by Being Casual. Nagre-reply ko ako. Minsan nga lang medyo matagal kasi sorry na, marami na talagang ginagawa. So yeah, that's it for this video. Sorry, and dal-dal ko na naman. Thank you so much for watching and I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!